Sa isang maaraw na araw sa dalampasigan ng Florida, nagkaroon ng rumble na parang laban ni Mike Tyson noong 1977. Talagang nakakabigla yon dahil hindi ko naman ginawa yon. Ikaw lang ba ang lumaban sa isa sa kanila? Ano ba yan? Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Alam naman natin na ang spring break ay kilala sa pagiging magulo minsan. Pero sa pagkakataong ito, nauwi ito sa isang binata na nawalan ng bahagi ng kanyang tainga, habang ang isa pang teenager ay inaresto at nilabas na may posas. Ika-17 ng Marso 2025 nandito tayo sa Fort Myers Beach sa Florida. Bandang 5:30 ng hapon may sumenya sa deputy ng Lee County matapos masaksihan ang pagdanak ng dugo sa dalampasigan. Anong nangyayari, pare? Oh, ito. Pelikula. Higit pa ito sa karaniwang trangkaso. Parang inaatake. Jack, sandali lang. Sabihin mo ang totoo, kasi sabi nila may kumagat daw sa buhok niya doon. Yun pala ang tiningnan niya. Alam mo yun? Kailangan niyang tumakbo papunta sa mga batang itim at pagkatapos ay tinawag ang pangalan niya, tumakbo siya sa likod ng isa at inatake si Jack at ipinagtanggol ni Jack ang sarili niya. Mabilis na kumalat ang video ng away. Sa kasamaang palad dahil sa mga patakaran ng YouTube, hindi namin maipapakita ang video dito. Pero ayon sa ulat, ito raw ang ipinakita. Makikita ang isang 18 anyos na lalaki na sinuntok ang isa pang binatilyo sa likod ng ulo gamit ang nakasara niyang kamao. Pagkatapos, hinawakan ng binatilyo ang biktima sa buhok sa likod ng ulo nito bago siya itulak pababa sa buhangin. Nakilala ng pulis ang suspect na si Jack Turner, 18 nang matagpuan ang biktima sa tabing dagat, dumadanak ang dugo sa kaliwang mukha nito. Anong pinag-uusapan niyo dyan? Nahuli ka na ulit, alam ko. Tinulungan ko sila. Huwag mong sabihin yan. Sabihin mo ulit. Hindi ko gagawin. Tara, Kinakausap ko mga kaibigan ko, nahuli niya agad ako. Cute minsan, mga 3 beses. Kaya nilabanan ko siya. kaya mo bang maglakad? Hindi ko iniisip yun kasi hindi ko siya nakita. Kausap ko noon ibang kaibigan ko. Kaya mo bang umakyat doon? Oo, kaya ko, sige. Kung gusto mong mauna ng maglakad at susunod na lang ako sa'yo doon, Sige, paalam. Kailangan kong maglakad paakyat doon. naglalakad siya paakyat doon. Kaya yun ang laro ng medical. Oh, James, tapos ka na. Kailangan kitang papuntahin dito kayong taong yon. Sige, anong pangalan mo, boss? May identification ka. Paano mo ako papayagang magtanong? 19. Yeah, May identification ka ba sa'yo? Anong meron? Bago bang tayo ngayon? Hindi. Hindi mo kailangan buong tainga, pero may bahagi ka pa rin. Alisin mo agad ang kamay mo dito. Isa pa, nakaupo sa harap ng puting truck at rampa. Ayon sa saksi, si Jack ang pasimuno ng gulo at narinig pang nang-aasar sa 19 anyos na biktima. Pinanood niyo yung video na pinadala sa akin. Meron ka ba ng video? Oo. Oo, pakiusap. Anong meron? Isa kang mabuting kaibigan na sumama sa bus. Oo. Natutuwa akong makita ang pulis na ito sa banda kahit lilinisin nila ang kanyang tainga. Hindi ko alam kung makikita mo pero nagsimula ang telepono ko. Sige, ibaba mo na. Ano ang nagpasimula nito lahat? Hindi ko alam. Nasa grupo kami at paulit-ulit namin tinanong kung nasaan ang kaibigan namin. Nang pumunta kami ron, mukhang kanya ang damit pero di kami sigurado. Pagdating namin doon, siya pala yon. Yung lalaki ay nasa ibabaw niya, nilalabanan siya at binubuhusan ng beer. Sabi niya, pupunta siya sa isang kaibigan, tapos yung isang lalaki, yung lalaki na siya.
3 beses lang kaming sumama sa kanya. Nag-away sila pero yung lalaki lang ang lumalaban, hindi siya. Masasabi ko lang na maganda ang ginawa mo, oo, at sinabi nila na dahil bakla siya. Ayon sa ulat ng deputy, ang bisikleta ang naging sanhi ng traumatic auricular amputation na isang clinical na termino para sa isang nakakagulat na katotohanan. Nawalan siya ng bahagi ng kanyang tainga. Wala akong ideya. Hindi ko alam. Hindi ko pa alam. Hindi ko alam saan sila nagtitipon nun. Marami kasing grupo sa iba't ibang lugar. Hindi pa ako nakapunta doon bilang bahagi ng Blue Team. Parang isang football team na klase ng grupo. Malaking pamilya. Oo. Tama yan. Kasama niya ang kaibigan niya at nag-uusap sila. Simula ko lang talaga. Literal naming sinasabi lang. Ganun talaga yon. Puro kami slides at iba pa. Tapos itong lalaking to, puti siya at kung ano-ano pa. Hindi ko naman sinasabi, alam mo. Pero halata naman, alam mo yon, makikita mo talagang lasing siya, alam mo yon. Tapos lumapit siya sa kanya. At umupo ako dito sa likod. Tapos parang, kailangan lang talaga niya. Parang, tiningnan ko siya sa mata at bigla niya siyang sinuntok sa muka. Tapos siya parang, ikaw. Sa isa't isa. Tapos bigla na lang naging Mabait siya nung una. Tapos bigla siyang, uy, alam mo yon. Tapos kinausap niya yung kaibigan niya. Tapos doon na siya parang, sinuntok niya siya sa mukha. Parang ganito siya, umalis ka na dito. Kasi naglalakad-lakad kami. Parang siya, alam mo yon. Tapos ako naman, parang ganito. Parang ganito ako. Tapos parang, siguro kasalanan ko rin sa naging desisyon ko. Pero parang ako, alam mo yun, papayagan mong suntukin ka niya sa mukha. Parang, alam mo yun, sa tingin ko, hindi mo dapat palampasin yun. Kaya sila nag-away at hindi ko itatanggi. Ganun lang. Siya, kinausap niya siya at ako naman, parang sinusubukan kong sipain siya palayo sa kanya. Alam mo yun? Kasi kaibigan ko yun, alam mo yun? Siguro maling desisyon yun, halata naman. Umalis ako at bumalik sa grupo para subukang sabihin sa kanila pero dalawa lang ang tao ron. At sabi ko, tara na, alam mo yun. Parang sa isang away, sabi niya, hindi ko alam na siya yun, bumalik ako sa kanya. Pero pagkatapos nun, parang hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos. Akala ko, nakuha ko na ang isa sa mga ito. Ganito hitsura namin, hinugot ang bala si Kuya Nakagat. Alam mo yon, parang ako, Hindi ko naman talaga nakita. Mahapdi ito ng kaunti. Pasensya na. Baka mapasok sa tenga mo. Gusto ko lang matanggal ang buhangin. sabi mong walang identification ka. alam kong bahay ng kaibigan ko yon. Pupunta sana ako doon or sa beach. Nakagatantay nga ako sa buong buhay ko. Pasensya na sa abala. Siguro pareho tayo. Ikaw na lang gumawa nito. Uy pare, may sense of humor ka pa rin. Sige, tapusin na natin agad. Panatiliin lang ang ulo mo ganyan. Magkakaroon ng kaunting pressure dyan. Okay. Pasensya na. Ngayon, mukha ka ng si Evander Holyfield. Paano isusulat ang pangalan mo, boss? Sige, kailan ang birthday mo? O, degree 1,306. Sagot. Gusto mo bang magsampa ng reklamo? Siyempre, sarili kong tainga ito. Gusto ko lang makasiguro. Nang lapitan ng pulis ang kabilang grupo, nag-aayos sila ng iba't ibang kwento. Sino ang nakakita ng away dito? Pinagtrabahuhan ko yan. Handa ka na bang magpalit? Sige, kausapin muna kita. May ideya ka na ba? Wala pa akong ideya. Sandali. Oh, meron na ako. Sige, William. Anong nangyari nang lumapit ako dito? Kakagaling ko lang sa trabaho.
Ako at si Blatcher nakilala natin. Kilala ko siya at sabi mo magkamag-anak tayo. Lumapit kay Jack tungkol sa isang nangyari ilang buwan na ang nakalipas. Lumapit kay Jack. Galing lang ako sa Fort Myers. Si Jack ay abala sa sarili pero nakikisama sa grupo. Ako rin sumasama lang sa grupo ng bus. May batang lumitaw at hinawakan siya sa leeg, kaya ganyan na ngayon ang leeg niya. Hinawakan siya sa leg at itinapon sa lupa. Parang sinuntok siya sa likod ng ulo o sinuntok siya sa likod ng ulo. Sa simula, hinila siya ni Jack palayo, sinubukan tumayo, bumalik yung bata sa ibabaw, at sa tingin ko, ipinagtanggol ni Jack ang sarili niya, gamit. May kinalaman sa tenga ng bata, hindi ko alam ang buong nangyari. May kinalaman sa tenga ng bata, hindi ko alam. Hindi ko alam kung kinagat niya yung tenga, hinawakan niya yung tenga, kinamot niya yung tenga, hindi ko alam. Pero base sa alam ko, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili niya. Hindi talaga sila nagtangkang kunin ng bola. Sinubukan ni 3-1-2, 10-4 na ipagtanggol ang sarili niya at heto na siya ngayon. Pakiramdam ko. Ang sinasabi ko, Hindi mo siya tinawag sa taingan niyang ito. Hindi ko nakita na mali yun, bro, at hindi ko rin napansin na maraming tao pala sa paligid. Hindi ko alam kung hinawakan mo ang braso. Hindi ko alam kung dito siya tumaya. Hindi ko alam. Nandoon ka rin ba? Anong meron? Nandoon ka rin ba? Nasa paligid ako, hindi ko nakita paano nagsimula. Nakita ko na lang na nagtipon-tipon ang lahat at parang ginagatungan pa nila. Nakita ko siyang hinawakan, nilagay sa chokehold at tinamaan. Hinawakan siya. Parang, parang hinawakan siya sa ulo. Yun ang nakita ko. Karamihan sa amin, sinusubukan namang paghiwalayin sila. Lumapit kami nung nagsimula ito. Halos nung nagsimula ito, Alam ko pareho, kaya sinusubukan kong paghiwalayin. Alam mo yun, parang walang say-say yun, malaki. apelido Myler, M-I-L-E-R. petsa ng kapanganakan. Hindi ko nakita ang alinman doon pero kilala ko silang dalawa kaya alam kong wala namang saysay. Oh, Hindi mo ito nakita, Di ko nakita pero pumunta ako. Si Drake ang naghiwalay sa kanila. kaya dati palang magkaibigan ng mga lalaking ito. hindi ko alam kung magkaibigan sila. Pero magkakilala sila. Magkakilala sila. Hindi ko alam kung magkaibigan sila pero magkakilala sila. Alam ko na pareho nilang sinubukang paghiwalayin sila sa isa't isa. Maliit lang ako, kaya ko lang ang kaya ko. Kailangan ko nang umalis. Nagiging komplikado. Sige, Gusto ko talagang gawin yun para sa karne kaya sinusubukan kong makipag-usap nun pa. May mga taong talagang hindi nakikinig. pareho ninyong nakuha ng sabay. Oh, itong dalawang lalaki sabay sumugod. Dahil sa tindi ng pinsala, inaresto ng mga deputy si Jack. Arestuhin siya. Pwede ba akong maligo muna? Pwede kang maligo, pwede ka, Jack. Kailangan kitang patayuin, pare. Ikukulong ka na, ha? Ikukulong ka na. Makukulong na ako. May isa pa akong hawak. Sandali. Let's go. Bumaba ka na. Sumama ka sa akin, kasama kita. Sige. Uy, gusto mo ba siyang sumakay sa kotse niya? Ayos lang po ba ang lahat, sir? Sa ngayon, ikaw ay kukunin muna namin. Opo, sir. Pwede naman nating sabihin sa kanya yon. Sinaktan niya ako. Sige, mag-10-15 ako, nag-10-15 ako, pero isa akong taong wasak. Samantala, upo ka muna sa likod ng sasakyan. Wala akong ibig sabihin. Can you sit in your car real quick? Can you sit in your car real quick? Oh, may mga gamit siya. Pwede mo bang ibigay yan sa kapatid ko sandali lang? Pakiusap, Jake.
Ayos ka lang? Oh, nakuha ko na. Pakiabot mo yan sa kapatid ko. Kailangan ko yan. Pakiusap, magtatanong ako. Sasama ako sa'yo. Sige. Sige. Kaya mo ba to? Hahawakan ko muna to ngayon. Jake? Mukhang ako ang kukuha ng tangke. Opo, sir. Oh. Sir. Salamat po, sir. Ay nako, Gusto rin niyang tingnan. Gusto rin niyang tingnan ito. Ayos lang yan. Paparating na rin dito si Sargento. Ang tawag lang sa telepono. Sandali lang. Sandali lang. Oo, kailangan kong maglagay ng isang bagay. Sige, hindi ko ilalagay, pero kung ayaw mo, parang ganito yon. Opo, sir. Ayos lang. Sige. Opo, sir. Opo, sir. Isang bagay lang ang tinamaan ko, yung bakal. Nasa gitna siya bago nagka-episode. Siguraduhin lang na hindi siya ganon. iginiit ni Jack na wala siyang alam sa nangyayari at kung bakit siya dinetene. Sige, boss. Sandali. Babasahin ko ang Miranda rights mo. Anong nangyayari? Sandali lang. Kailangan ko lang basahin to sa'yo, okay? May karapatan kang manahimik. Lahat ng sasabihin mo pwedeng gamitin sa korte. May karapatan kayong kumausap ng abogado para humingi ng payo bago namin kayo tanungin. At para makasama ninyo siya habang kayo ay tinatanong. Kung wala kang abogado, bibigyan ka ng isa bago ka tanungin kung gusto mo. Kahit sumagot ka ng tanong ng walang abogado, pwede ka pa ring tumigil sa anumang oras. Pwede kang huminto sa pagsagot kahit kailan. Kausapin mo ang isang abogado. Opo, sir. Naiintindihan mo ba ang mga karapatang ipinaliwanag ko? Opo, sir. Pero pwede po bang magtanong ano pong nangyayari? Sang-ayon ka ba tungkol sa iyong anak na babae? Handa ka bang makipag-usap sa akin tungkol sa alinman dito? Oh, gusto ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pare, ngayon, sa investigasyong ito, malinaw na may nangyaring alitan sa tabing dagat, tama ba? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang lahat ng nangyari? Opo, sir. Kailangan kong magsalita. Ako. Parang hindi ko kaya, sir. Bali ang una, pangalawa, at maliit kong daliri. Halos di ko na maigalaw ulo ko. Hindi ko lang talaga alam kung anong nangyayari. Sige. Kilala mo ba yung batang nakasuntukan mo? Hindi po, sir. Sinuntok niya tayo pareho. Opo, sir. Nag-usap ba kayo bago ako dumating? Hindi. Hindi kayo nag-usap o nagkita sa tabing dagat at hindi rin kayo magkakilala sa labas nito. Hindi po, sir. Hindi kayo nag-aral sa parehong paaralan. Hindi po. Sige, Sobrang sira ng leg ko. Parang buhol-buhol akong tao. paano niya nagawang atakihin ka? Paano nangyari yon? Bigla na lang nangyari lahat. Ibig kong sabihin, press conference lang yon, yung press conference, at parang may peer pressure, tumaas yung peer pressure. Ano ang sinabi niya sa'yo? Puro kalokohan lang talaga lahat ng sinabi niya. Tama ka, kalokohan nga. Kailangan kong linawin, boss. Syempre. Ibig kong sabihin, Sinusubukan lang makipag-usap. panahon na para dito. Sandali, nung sinabi mong makipag-usap, may sinabi ba siya sa'yo? Wala akong alam. Naalala mo ako, hindi talaga. Sasalita lang siya. Ano ang sinasabi mo sa kanya? Hindi ko sinabi yon. Nag-mind lang ako ng sarili, tapos nilapitan niya ako at sinuntok. Kailangan kong ipagtanggol at protektahan ang sarili ko. Nang sinuntok ka niya, ano ang lahat ng nangyari? Sinaktan ka ba niya? Oo. Saan ka sinaktan? Sa leeg? Gets ko na may sugat ka. Oo. Naintindihan ko yan. Meron akong halos bali na daliri at tapyas na maliit na daliri. Sige, Sir, pupunta rin tayo dyan. Pero bakit mo kinagat ang tenga niya? How how did you hear? Bakit may kulang sa tenga niya? Anong ibig mong sabihin? May nawawalang parte ng tenga niya? Ayos ba siya? Pupunta ba siya sa ospital? Hindi ko naman ginawa yun. Itinanggi pa rin niya kahit may video na ebidensya. Ikaw lang naman ang nakikipag-away sa kanya, di ba? Ano ba yan? Malaki ang nawalang parte ng tenga niya. Oo, ayoko makita yun.
Kailangan kong protektahan ang sarili ko. Hindi, wala akong pakialam. Gusto ko siyang kagatin o kumuha ng piraso. Tanong ko lang, ikaw ba to sa video? Hindi po, sir. Tama ba ang paglalarawan ng nangyari? Kahit papaano, yung dulo nun, tama ba? Para sa akin, parang tinutulak mo ulo niya sa buhangin habang sinusuntok mo siya sa likod at nakapatong ka sa kanya. Ibig kong sabihin, pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Malinaw na yan lang ang nakikita basta sa mga nangyayari buong araw. MRGRIT, sige. May mga nangyayari buong araw. Pwede mo bang ipaliwanag ang nangyari? Dumating ako dito alas 11 ng umaga. Buong araw akong nakaupo dito tapos may batang lumapit na nagmamagaling at nagpapakitang matapang. Sinuntok niya ako sa leeg, kaya parang matagal ko nang di nakita leeg ko. Di ko rin alam kung may sugat ito. Anong bahagi ng leeg mo ang tinamaan? Sa bahaging ito? Pareho, oh. Ibig kong sabihin, may maliit kang marka dito. Pero hindi ko talaga nakikita masyado sa kabila. Ganun nga. Pero kilala kita, sasang-ayon ako sa'yo. Oo, may marka ka dyan. Oo, pero hindi ko talaga alam. Siya ang unang sumugod. Sinubukan ko lang protektahan ang sarili ko. Hindi ko ipinagtanggol ang sarili ko. Meron bang ibang tao sa paligid nung nangyari lahat ito? Wala po, sir. Wala, sige. At hindi ikaw yon sa video? Hindi po, sir. Hindi ikaw ang nasa ibabaw niya. Opo, sir. Sige. May gusto ka pang idagdag? Wala. Gino, inaaresto ka ngayon dahil sa kasong felony battery. Malubhang pananakit. May nawawalang bahagi ng tainga niya. Kumusta siya? Hindi ako yun. Totoo yan. Nakipag-away ba siya sa iba pa? Fambam yun, bro. Ang daming tao kahit saan. Nandito ako sa baba nun. Tandaan mo. May video ako niyan. Oh. Siyempre. At may video rin doon ng buong insidente. Kaya kung iba ang sinasabi, tanungin kita, uminom ka ba dito sa baba? Hindi po. Wala ka talagang alak dito sa loob ng barko? Hindi po. Wala po. Hindi po. Sige, may tanong ka ba sa akin? Ibig kong sabihin, hindi naman na parang ganon, pero gusto kong ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ko sa'yo. Ibig kong sabihin, nakuha ng bata, hindi ko nga alam kung sino ang nakuha niya, naputo lang tainga niya. Nandito na ako sa baba. Nagpapahinga ako kasama tropa, tapos inatake ako. Naiintindihan kita, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko yung sinasabi mo. Pero yung mga sugat, hindi nagkakatugma. Oo, hindi yon. Sang-ayon ako dyan at naiintindihan ko ang nangyayari. At bumaba ako dito. Kalma lang ako at sumakay ako sa automation kasama ang isang bata, hindi siya yon. Pakiusap, lumabas ka muna at kukunan kita ng ilang litrato, sandali, ayos lang ba? Kinailangan ng biktima ng medikal na paggamot at pagsusuri ng espesyalista dahil sa pinsala. Dinala si Jack Turner sa Lee County Jail at kinasuhan ng felony battery. Pagkalat ng balita sa insidente, naglabas ng pahayag ang Lee County Sheriff's Office. Ayon kay Sheriff Carmine Marcino, hindi siya nagpaparaya sa anumang karahasan. Ligtas ang Fort Myers Beach para sa mga bisita at residente ng Lee County. Magdadagdag ng mga deputy na magpapatrolya para sa kaligtasan ng lahat. Noong Marso 18 ayon sa online court records, nakalaya si Jack Turner matapos magpiyansa ng 50,000. Ang 19 anyos na biktima ay namatay mahigit 1 buwan matapos ang insidente. Nagsampa ng kaso ang pamilya niya laban sa Fort Myers Beach at lumabas na hindi kaugnay ang kanyang pagkamatay sa insidente. Ayon sa online records, may criminal trial sa Nobyembre 2025. Gayunpaman, si Jack Turner ay nauwi sa pag-amin ng kasalanan at hinatulan ng probation. Samantala, ang kaso ng pamilya ng biktima laban sa Fort Myers Beach ay nananatiling aktibo at ipinadala na sa mediation. Salamat sa panonood ng episode na ito ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner.